Shoutout sa tanan! Welcome sa aton Ilonggo service. Ururupot kita sa pagdayaw kag paghimaya sa Ginoo. I come to you And my heart beats chains renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Holy Ghost, let your love surround me. Bring me in, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord,
Amay namon salamat gid sa tion nga ini. Mga kalalakihan nga gintawag mo para magpanawag man sa imo. Kay bala namon ang pundasyon sang pamilya, ang pundasyon sang simbahan, ara sa kapanawagan sa amon mga kalalakihan. Subong ginaugyo namon ang amon pagtuo sa imo nga pulong. Hambal mo, manawag kami sa imo. Ag bagasabton mo kami. Kagibubo mo sa amon ang grasya dira sa kalangitan. So ginadayaw ka namon, kaginatugyan namon sa imo ang kadaugan sang amon panimbahon subong sa second service kay ni sa Ilonggo service ihatag mo gid ang anointing sa amon nga servant kay Pastor Alfredo kag tanan kami magadawat sang imo nga pulong kag magagawas sa pagtilipon nga ini nga may ara sang pagbag-o. Ini tanan ginapangamuyo ginamon sa pangalan ni Jesus ang tanan maghambal. Amen. Wow! Sobra kainit ang mga kalalakihan subong ngaga. Madamo gid nga salamat sa inyo sa pagpanimbaho naton subong. This is a love month, February. So parte ini tanan sa pagigugma. So mga topiko naton pulos gugma. So mo gani ini nga lain-lain nga gugma ang aton is iwali subong. Sino ang nakabatyag sang pagigugma subong? Wow! Pulos in love ang mga kalalakihan. Bisan ginaindian na in love pagihapon. So karon gaga, amo gani ini ang aton title palang kabudlay palanggaon ini nga gugma ang pinakabudlay nga gugma nga ginapahimo sa aton sang Ginoo. Siling gani, bisan siling pagani sang Ginoo, bisan ano pa siya, ano pang ugot-ugot mo sa tawo nga ina. Akig kagid sa sina nga tawo, but God said, love them. Wala kita mahimo kay mando ina sang Dios. Siling gani sing Dios, love one another is the greatest commandment of God for us, humankind. So ang pagigugma mo gini ang greatest nga mando sang Dios para sa aton. Ang Dios nagabando nga higugmaaw naton, ang isig katawo naton bisan sino pa siya. Mapos palanggaon ang tawo nga palangga ka man. Di ba? Hapos palanggaon ang tawo nga palangga mo. Di ba? Kasi na, may manghod ka nga palangga mo gid, o kung may bata ka nga palangga mo gid. Hapos lang siya palanggaon, kay palangga mo na siya nga daan. Pero karon ang ginapahibo sang Dios sa aton lain. Atong tawo nga ginaugot-ugutan mo. Inang mga tawo nga nagapaakig sa imo. Mga tawo nga nagalait sa imo. Mga tawo nga nagapalain sa imo. Kagang mga tawo nga wala na hinimo sa imo, kundi isyuhan ka, sing pulos kalain nimo. People you hate most. Silingan isang Lord, love them. Kabudlay nga ipagigugma. Budlay nga gugma nga himuon. Pero mando sang Dios. Paano mo mapalangga isa ka tawo nga ginaindian sang tanan? Kapasulod pa lang sa balay mo, ugot-ugot ka na. Lalo na kung magsakay ka sa tricycle, kaya wala na tricycle, tapos pagpungko mo sa tricycle, atong kontra mo, kaingod mo pa. Paano mo mapalangga ang tao nga ginaugot-ugutan mo? But God said, amo ining hambal sang Diyos, title pa lang daw makulbaan ka na, God said, love them. Karon pagwa naton diri, kung may ginaugot-ugutan ka mo diri, sa sulod sang simbahan nga ini, magagwa ka mo nga may paghirupay na ka mo. Baylaan ko, may ara diri, mga ligot-got, nga wala panahukas. May mga lain pabuot. Pero, karon pagkatapos sining wali nga ini, sa pagwa naton, ang aligot-got nga ina, ma-erase, may islam,
sang paghigugma. Budlay tuod ang nagahigugmaon mo ang tao nga wala na sing ginhambal kundi ang kalain mo. Way sa ihambal kundi ang pulos makapalain sa imo. Siling ni Lord, love them the way I love you. Kaya mo man si Jesus, way sa nagalantaw kung ano man kita ka tarantado, ano man kita kalain nga tao, pero siling ni Lord, ginhigugma ko siya. Higugma siya, parehas man sa paghigugma ko sa imo. Una nga verse aton basahon, Romans 8:35 to 39. Wala sing may makapamulag sa aton sa gugma ni Kristo. Tandaan nyo ina. Wala sing may makasiparar sa aton sa gugma ni Kristo bisan mag-agi kita sa pag-antos. May kalisod, paghingabot, kagutom, kaimulon, katalagman, kagbisan pa sa kamatayon na siguro naton nga ginahigugma kita gihapon ni Kristo. Bisan ano pang magyan naton, mga pandemic nga ini ang nagyan naton, daw halos isa na katuig, padayon pa sa subong, may ara pa second wave, may second wave pagay nga manag-abot nga COVID. Still, wala kita nagdumot sa Diyos. Sa mga Kristohanon nga nagahigugma sa Diyos, ano man ang kagutom, ano man ang sitwasyon sa aton kabuhi, damo ang namatyan subong, namatay ang ilang mga palangga sa kabuhi, tungod sining pandemic kay ini nga nagabot. Isipa bala, minilyon katawo ang napatay. Pagi lang sini sang COVID-19 nga ini. Nagasiling ang kasulatan, tungod sa amon pagtuo sa imo, ara kami permi sa katalagman sang kamatayon, pariyo kami sang mga karniro nga ilihawon. Kung kisa daw gamo na lang ni, ginaguyod na lang kita sang aton mga kabudlayon, wala na kita kusog. But still, ang Diyos ara nga nagahigugma sa aton. 39. Wala na? 39? Wala? So, amoy ini sila niya diri sa 39, ang kalibutan sa ibabaw o kung sa idalom, wala gid sing butang, nga tanan nga mga tinuga ang sarang makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios nga mangin aton paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Wala gid. Ang Dios bisan ano pang nakahimo naton mga kasalanan gintalikdan mo na siya. Pero ang Dios nagahulat lang sa imo pagbalik. Ang Dios sa aton kung isa daw wala na huya na kita, kay damo na kita hinambal sa diri sa simbahan. Pero ang gugma sang Dios ari lang nga nagahulat sa aton nga pagbalik. Kita lang ang may kulang. Ang Dios wala gid nagkulang ni gamay sa aton, ni kisa. Wala. Kita ang nagkulang. Wala sing makapugong sa gugma sang Dios. Kagang Dios wala siya nagakambyo ang iya gugma. Ang iya gugma parehas lang kahapon, karon kag sa manug-abot, wala siya nagakambyo. Ang nagakambyo lang kita. Gugma nato ng Diyos kung Domingo, pag-abot sa Lunes, wala naman. Kaya masako naman kita sa iban nga mga butang. Karon, ugot-ugot lang, hindi mo na mahigugma ang tao. Sila ni Lord, ugot-ugot lang, hindi mo na siya mahigugma. Kaya akig ka lang sa iya, ako, namatay. Patay gid ako, ya imo, ugot-ugot lang. Napatay gid ako, para gugmaon ko kamo. Kaya ko patawaron kamo, bisan ano pang hinimo nyo. Bisan ano pa kadako ang mga sala nga hinimuan nyo. Kabudlay pagigugmaon, sila niya, ginpaugtas ka lang, hindi mo na mahigugma. Damo nga mga bagay nga makahatag sa aton ugtas. Labi na gid kung pamilyado kita. Number 1 gid ka nagaugtasanay kung hindi ang bana ang asawa.
Nga may ara man kamo commitment, may ara kamo covenant. Nga mag-obdanay kamo, bisan naglapad ka na kadaw aparador. Igugmaon ka gihapon. Ako sa unang waistline ko, pagkasal ko, is 29 lang. Karon 46 na. Still, ara lang gihapon ang pagigugma. Wala ginabase kung anong forma sang lawas mo. Kay tuod gid, ang aton lawas mabilin man lang diri sa kalibutan. Kag hindi ini siya madala sa langit. Sa langit parehas na tanan ang lawas ta. Ang lawas ta isa lang glorious. Gani kung maglapad man ang inyo asawa, pasensyahan nyo lang. O di ba? Kung isa sa mga lalaki, pag naglapad na si Mrs., away na. Coca-Cola man tuod, pero 2 liters na. Hindi lang 1.5, 2 liters na ang iyang alawas. Amo ini ang tao, gagintudluan na sang kaayuhan, kagkamaturan sa uli, ikaw pang iya kontrahon. Di ba may mga tao nga mo na higintudluan mo na, sang kaayuhan. So uli, balik doon ka pa niya. Sino nakatilaw di sabong? May mga manok nga man-fighter ang tawag. Di ba? Si Sirwin daw kabuot. Di ba may man-fighter nga manok? Kung uyatan mo na siya, basta'n may bulang siya, ginabalikin niya, hindi manok, tawo. Ang iya ginabalikin, tawo, gani, andam ka mo sina. So, mo man ini sa mga tawo, nga kung kisagin ayuhan ta na, pero lain pang ibalik sa aton. Mula higog maon ang mga tao parehas ini. Buligan mo, inaisipan ka pa. Gusto lang nila nga sila lang buligan. Di ba damo kita kinabuligan? Nagkakita niya sa imo, ya bulig ka lang. Okay ka mo kung buligan mo siya. Pero once nga ikaw naman ang bululigan, balik doon ka niya, kag mula yon. Sa kabuhi naton, may mga amo sina nga nagabutang. May mga tao kaya mahilig mamulay. Bisan ano mo kaayo, bad words gid ang maabtan mo. So ako, damo man ako nasugata nga parehas sini. Yung mga tao, siling ko gani, hindi mo ko nagid ini sila sa pakon, hindi ko nagid sila, bisan gamay nga pagpalangga, hindi nagid ako kabadyag. Kung kisa nagabot sa utod ko, gambal ako sila, na siling ko daw, hindi ko na siya mapatawad. Pero kung makita mo siya, nga bululigan siya, galukso gid dugo mo, kay tungod dugo mo siya. Diba? Colossians 1:16. Kay paagi sa iya, kag para sa iya, ginhimo sang Dios ang tanan nga butang, sa langit kag sa duta. So mo ini ang rason, nga ginahigugma niya kita, gintuga kita, kundi para lang gid sa iya. Ang tanan nga butang, hindi lang ang makita, kundi pati man ang hindi makita. Pariyo sa bisan ano nga mga espiritu nga may autoridad o kon may gahom, mga espiritu nga nagapangulo o kon magahari. Ining mga tao ini nga nabudlayan kita maghigugma, ining tao nga hindi naton gusto, sila man gintugas ang Dios. Amo ganina kaong kisa. Ini sila nang maginaugot-ugutan ta, ining nagapalain sa aton. Gintuga man na sila sang Dios. Palangga gani sila sang Dios. Kay Dios gid mismo ang nagatugas sa ila. So mo man ini, hindi kita maghatag sila gani, ang gintugas sang Dios dapat pa naton palanggaon kay parehas lang naton ina sila. Ang Dios wala nagtugas sang hindi niya gusto. Why siya nagtuga nga himuon niya malang para hindi niya man ang gusto? Di ba? Gintunto mo lang kaugalingon mo. Sinugid kita nga maghusgar sa Diyos. Lord, nga ginhimo mo pa si Lucifer. Kaya demonyo siya. Di ba? Paano ka mo nga maghusgar? Si Lucifer, isa ka anghel. May free will, abi, ginhatag ni Lord. Ang mga ito ginakpa naman ni Pastor Raymond, kasi ang anghel, may free will. May free will sila nga hindi magsunod.
Karon, ang pagtuga sa ila, Diyos ang nagtuga. Pero ang ginahimo nila, hindi maayo, amo nang hindi naton gusto. Hindi naton sila mahusgaran, kundi ang Diyos lamang ang makahusgar sa ila. Ining mga tao nga hindi naton gusto. May mga kalidad na sila nga maayo. May mga tao diri kung kisa ugot-ugot ka sa iyang. Kaya wala na sa siginimo, kay pulos lang pangayo. Ang ginahimo niya. Pero may mga maayo na sila. Sa sulod nila, wala nyo lang na-discover. Nakuha nyo? May mga tao, may ara ka na ako sang tao sang una, kaya hindi ko na siya gusto. Kaya pirmi lang na siya. Atong sa illegal pa ako, siyempre ikis lang pirmi yung ginahulat. Sundalo na siya. Layo pa lang na siya. Kung siya nagamadyong ako, kapasulod pa lang na siya. Sila ko, tagain na kay kasabad. Pero may nag-abot ng adlaw, nga atong masabad nga tao, nakahatag bulig sa akon, atong natumba ako sa motor. Siyang nagpatindog ka motor ko, kag siya ang nagdala sa hospital sa akon. May mga kalidad ang tao. May nahinimuan man na sila nga maayo. Kung wala sila nakahimo sing maayo sa imo, base sa iban. Kani hindi naton mahusgaran. In Matthew 7 verse 3, sila niya, nga agina himutaran mo gid ang gamay nga puling. Amo ini kay mahilig kita magusgar. Sa mata sang imo isig katawo, pero wala mo gani ginasapak ang imo puling nga daw truso kadako. Amo mini sa aton, mayo kita mamantay sang sala sang iban. Bawa na siya ba? Lain na siya nga tawo. Ang imo lain. Hindi kita makausgar kay ina nga mga tao, anak sang Diyos man ina sila. May balaan na espiritu man na sila. Hindi kita mamantay, basi dira kita malaglag. Ang tao nga pala mantay, laban ini sa ila mahulogid. Ining tao nga ini, wala ginahimo kundi magpatay. Amo ini mga tao nga pala mantay, wala ginahimo ni sila, magpatay, mangawat, ka mangguba. Wow, ini si GC Boy, mayo-mayo na pero adik na ba? Kita mo, nagasimba ka na. Kuhan ka na sa Ginoo, pero ang isyo sa imo, lain pa. May mga maayo, pa silang mga utod naton sa jail. Hindi tanan nga priso, may sala. Ano gani ang kanta ni Makaspak? Hindi lahat na bilanggo ay may kasalanan. Pero mas marami ang nabilanggo na pulos kasalanan. Mayara, pero siyempre laban nga na priso may salagin. Ining mga tao nga ini mahilig magbasol sa iban. Ini mga tao nga palabantay, mahilig ini siya magbasol, siya abi. Siya abi. Abi Maria. Kung isa, ginatulod ta ang mga sala nga wala nahimuan sa isang katawo. Nangita mo lang, nagwa si brother sa hotel o dar sa gate sang Guinness Inn. Abi mo, nag-ano na dito sa Guinness Inn. Basi may transaksyon siya to, iyan la, you know. Amo ni gani kung isa budlay, ang tao nga palabantay. Example, si Linia, nabackslide ako tungod na sa iya. Tudlo kanya ba? Mayo manudlo. Wala na ko nagasimba kay tungod sina sa iya ba? Baya sina, hindi gid magwanta ba? Meron pa kid, napurdoy abi ko kay wala kid ko kinbuligan sini mga BCF kaniyo. Napatinto ko balbakwahan. Why gid may nagkaon? Urdoy. Basol mo pa sa iban. Napriso ako tungod gitudlo ako ni brother eh. Siya gini nag-unay sa akon. Damo siya kamo sila, di ba? Nagbulagay kami sa nga ako nobya, kay ginintrahan niya.
Pala niya nga nobya ko naging paluyagan niya pa ni, nabulagay kami. Di ba nakuha niyo na? Nawala kit sila nakabatyag. Hindi pagbasula ang tao sa imo katuntuhan nga hinimo. Once sa naghimo kasing sala, never mo ibasol sa iban. Why na sila labot sa imo? Kadamo na diri. Tungod sa tudlo-tudlo, tungod sa basol-basol, damo ang nagbatyanay. Amos 3 verse 3. Sila niya, mag-updanay bala ang duwa ka tawo sa paglakat kung wala anay sila, magsugtanay. Di ba? Di ka mo, paano ka mo mag-upod kung wala ka mo nagasinugtanay? Kinanglan, ang nagaupod makita naton, may supagsugtanay gid. Hindi ka mo sige upod sa tao ka hindi ninyo suod o kilala. Kasi ni ganina, ay mandi ko to sa kilala, nag-upod ko sa iya, bati na budol ako. Budol-budol gangali. Binla niya ko sang papel nga kwarta, pinutos lang, ikinkuha tanan nga lahas ko, ibili niya ko ang kwarta sa akon, pag-abre ko, newspaper lang gali tanan. Sino nakatilaw diri budol? Ulos gid maayo ang BCF. Ato, may nakagi budol. Honest. Kung bago pa lang kamo nagkilalahay sa isa ka tawo, bago lang mo kilalahay. Agada lang siya kung gusto mo gidagadon, kapi-kapi lang. Kaya ang kape, tasa-tasa lang, dali maubos, dahil bulag na kamo. Hindi magagada panyapon, kay kadugay ang panyapon. So, ambot sing ganon, hindi gid pagdagai, tion ang isa ka tawo na hindi pa nimo suod, hindi pa kamo close. Kay base, may matabo nga hindi maayo. Kinahanglan gid nga kilala nato ng tawo kag may kasugtanan kamo nga duha. Damo man na dire nag-invest yung una sa kapa, do kilala gid nila si Pastor Apolinario Mabini. Ano ko to? Pastor Apolinario. Karon, gusto lang naton maghilibion. Pag sila, kilala mo gid duha? Hindi. Pero miro kilala, kanay karon nga ginpalagyuhan, baway gid ko kakilala sa to, tagatagom galito ba? Damo nang natabo sa mga investment scam nga natabo dire. Nagay mo na igo gid ang mga Ilonggo dire ba? Kay dabalaan gid ang Ilonggo mga dahak-dahak. Dahak-dahak ka interes. Sa Davao daw hindi masyado dito kay mga Cebuano medyo tiga pa ba? Pero ang Ilonggo kay ginapala, ginapiko ang kwarta. Kaanay pagkapos ang hibi, ginabalde. Ginabalbe, ginalabador. Karon ano ba lang himuon naton? Para malikawan naton ini nga mga butang. Sila niya, things to do to avoid. Paano naton ini ma-avoid? Ang mga butang nga ini nga hindi kita matuntuhan sa mga tao nga giaton ginaugot. Para hindi kita bala mag-ugot-ugot. Kaya ang silin ka Diyos, love them. Siyempre, kung may love them, you have things to do. Mayara kahimuon nga butang. Una, nga butang nga aton pagahimuon, hindi kamo mag-consumption. May misyon pero mag-conso. Hindi ka mo mag-konsumisyon. Palayoi ang mga tao nga nagahatag konsumisyon sa imo. Balan mo nga mo ni siya nga nagahatag pirmi, kalainan sa imo, pirmi ka mandira kadikit. Hindi mo silingon nga kung nagapalayo ka sa isa ka tawo, hindi mo na siya palangga. Di ba magkabot sinisya kung isa, pirmi ka mo gaaway. Palayo Hindi bot sing gano kung nagpalayo ka, hindi mo na siya palangga. Nag-aisa na space. Nag-aisa na lugar. Just like mo ni Sister Jennifer. Nagpalayo na siya. Kay JC Boy. Bahala ka na. Karon ang resulta sang iya pagpalayo, nakita niya naman kung ano naman
kadikit sila subong. Because God intervene sa mga butang nga ina. Allow si God na siya magsulod. Pirmi buyaya magyan mo sa imo bana, palayo eh. Hindi buot sing ganon, nagpalayo ka sa iya, way ka nalabot sa iya. May labot ka, pero hindi mo lang anay gusto. Para siya makaisip man, nga hindi na niya man liwaton ang mga butang nga nagatabo parehas sini. Proverbs 5:8 verse 9. So sa mga mag-asawa namin isulat ang mga verse ini. Kay amo man kung kisa may ara kita, nagakonsumisyon kita. Sa mga nagakonsumisyon, amo ini ang verse para sa inyo. Malayo ka mo sa babae, nga pareho sila. Butsi nga noon, ini nga babae, delikado ni. Hindi ka mo magpalapit sa iya balay. Bisan sa balay niya, hindi ka mo magmayo-ayo dito. Kay kung himuon ninyo ina, madula ang inyo dungog, kay ang angkonon lang ini sang iban. Kag mapatay ka mo sa kamot sang mga tao nga mapintas. Butsi nga noon, ining isang babae nga ini, siyempre may hinimuan nga hindi mayo. Kamu naman ang mga lalaki. Balaan nyo nga, kung dito ka mo magsulod sa ilimnan nga to, may ara JRO nga nagapungko. Ba na namiat man sila. Sila gani, hindi na ka mo magsulod diwat dito. Kaya mo ining makaguba sa inyo. Ini nga babae, malain nga klase. So mo ini ang nahambal ni Solomon. Nga babae ini, makabaligya sang iya lawas. So gani ang mga babae nga for sale, kanto ka mo sa babae nga makita nyo, not for sale. Kaya ang for sale sila niya, hindi na ka mo magpalapit. Ini nga dapat palayuan, kaya mo ini sila ang maguba sa imo dungog. Siyempre, deacons ka sa simbahan, pagkatapos mo sa simbahan, dito timo iya ka kanto. Palayo. Kaya ang tao nga ini, ang imo pamilya magkonsumisyon lang sa imo. Hindi kita magdikit sa tao nga hindi gusto magbago. Di ba kadamo na diri nga bisit ano mo kambal ni gid siya magbago, ang iya gid. Kay base magabot ang tion nga ikaw mangin parehas ba nila. Di kasi dikit sa mga tao nga balaan yung mga malain. Kaya pila kadlaw, ikaw, number 1, malain ka man. Number 2, nga dapat naton himuon, untati ang pagpanumdom sa ila. Balaan mo, kapirmi ka sakit ulo mo, ining bata ko ini. Di na sige panumdom na sa iya. Para ma-avoid ang aton ugot-ugot sa ila. Wow, ano naman sis? Galain naman buot ko ba? Ano naman? Nadumduman ko naman si GR ba? Sige. Hindi na natin isipon ang mga tao nga nagaguba sa aton pinsan. Balaan mo nga gid nga kung sige-sige kakaisip sa ila, maguba lamang ang adlaw mo. Hindi pagguba ang adlaw nyo. Importante ang adlaw sa isa ka tawo. Kung maguba man lang likaw palayo ontate. Ako yun ang word, ontati, palayo palagyo tanan nga himuha pa da, para hindi ka magdikit sa iya. Don't focus on them. Siling ni Lord, hindi ka mag-focus sa mga butang nga amo na. Di na nila pag-isipa. Kinaisip mo ang utang ni brother, papain na lang ang utang. Kung amo man lang ina ang makaguba sa imo. Don't focus on negative result. Permita ito, ang aton ginaisip, may mga resulta nga makaguba sa aton. Hindi na kuno pag-isipa, kundi isipon ang mga butang nga positibo. Kaya ini makahatag sa aton singkayuhan. Ecclesiastes 11:9-10. Ikaw nga pamatanon, magkalipay ka sa imo kabuhi, samtang bataon ka pa. Himo ang gusto mo nga himon, pero dumdumon mo nga pagahukman ka sang Dios sa tanan
mo nga ginahimo, hindi ka magpalibog o kung magkalisod, kaya ang pagkabataon o malagi lang. Samtang bata pa kita, samtang may kusog pa kita, samtang maayo pang lawas ta, gamita sa kayuhan. O kisa makadumdum na kita kay Lord kung hindi na takalakat. Hindi na kita kahula kay tungod may mga balatian na kita, na-stroke na, naka-wheelchair na. Dito pa lang kita makadumdum kay Lord. Samtong maayo pang lawas ta, why gid kita time para kay Lord. Karon nag-abot ang tion. Nga daw hindi ka nakahambal, kiwi na ang baba mo, tiko na ang kamot mo, tiil mo nagaliso na. Ahay, ginahakwat ka na lang. Kagini, silinya gani, samtang pa mga maayo pang lawas nyo, umalagi. Sige, magpahimo ka mo, magpakasadya ka mo. Kay mag-abot gid ang tion nga pagahukman man ka mo sang Dios. Tanan kita pagahukman. Bisan ako pagahukman. Wala sing tawo nga hindi pagahukman. Gani himuon naton ang maayo nga kita makaupod gid sa Dios. Hindi ka mo magpalibog. Ang Ginoo na gid naghambal sa aton. Ambot nami gid magpalibog. Sino bala sa inyo nga nagdugang ang iya kabuhi sa iya pagpalibog? O nagdugang ang iya 24 oras sa isa ka oras. Kaya nagpalibog siya. Wala. Atong tawo pagani nga puno lang kalibog, amo gito una nga madula. Advice ini ni sa mga young people. Hindi ka mo sige ugtas. Biriyang pa ka mo, sige na ka mo ugtas, ang guwa nyo pila ka adlaw. Ang edad nyo 22 pa lang daw si Lula Bilay na ka mo. Hindi ka mo sige ugtas, sila ni Solomon. Batanon pa ka mo, young people pa ka mo. Amo gani, young people pa ka mo, tag-lima ng nobyo nyo. Well, di ito nagkanto si Inday man. Pila edad niya, 17, 8 na yan nobyo ba? Hindi yung paggubang inyo kaugalingon. Bata pa ka mo, pero wasak na ba? Di ba? Ano na yung advice ni Solomon? Hindi sige istorya sa mga butang nga makapainit sa imo. Nga nagaugtas kay ginapainit mo. Kay sige ka mo istorya sang butang nga makahatag kainit sa isa. Hindi sige istorya sa ila. Kung kisa ang mga ginikanan naton may mga plano nga hindi naton gusto sa aton kabuhi. Laban sa kabataan diri, may gusto sila, gusto nga kwaon, nga kurso. Pero ang ila ginikanan, may plano man nga kurso para sa ila kabataan. Example, ang gusto sing bata, ang gusto sang ginikanan, nga mangin engineer. Pero ang gusto gali sing kabataan, ay yining bata, mag-engineer. Pero ang gusto sang ginikanan, magpulis. So may ara nga butang, nga kung mag-abot ang istorya sa abot sa kurso, may pirmigin nga initay. Kay gusto sang bata, engineer, ang gusto sang ginikanan, pulis. Hindi pag-istoryahan para lalain ka mo. Kundi islanta ang istorya nga makapainit sa aton. Sa mo ni kong isa, mga bata tadi taton balaan, nag-suicide na gali, nagsulod na sa kwarto. Laban pagit gina-suicidean, bala niyo kung ano, CR kwarto, wala na. Gani, kung medyo kita yung bata nyo, medyo lain ang iya nga pamatyag, pangwaan nyo ang kwarto. Kuhaan nyo ang CR. Para hindi na sa suicide. Kaya wala pa ko may nakita nga nag-suicide sa sala. Laban kid kwarto o kundi kani CR. Siya siling gani ni Lord, try to love them.
Instead, murmuring. Kung isa kita, mga kabataan, kamurmur kita sa aton ginikanan. Kainit kita sa aton mga parents. So we start murmur. Pero siling ni Lord, love them because they are your parents. Lord, pulis mi gusto niya. Gusto ko engineer. Siling ni Lord, love them. Lord, ginasakit nila ako. Siling ni Lord, love them. Because parents are next to God. Di ba? May mando ang Diyos sa aton. Ephesians 6:1-4. Are, para sa mga ginikanan, para sa mga kabataan, kung anong role nyo sa inyo nga parents. Karon, kamo, diri nga verse nga ini, dapat naton tunan kung paano naton tahuron ang aton mga ginikanan. Kung Krista wala na kita pagtahod. Kamo nga mga kabataan, ari, pamatiin nyo, tumanan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay nakadapat gid ini nga himuon bilang matuod nga Kristohanon. Tahura ang imo amay kag iloy. Abi, sulat yun, mga young people, sulat yun, kid. Tahura ang imo amay kag iloy, amoy ini ang una nga sugo nga may promisa. Kay nagsiling ang Dios, agud mangin maayo ang imo kahimtangan kag magalawi kag imo kabuhi diri sa duta. Kamo nga mga ginikanan, ari naman para sa ginikanan. Hindi ninyo pagpaakiga ang inyong mga kabataan. Pagsiling niya, mangayo ko sa gatos, tagay 200. Mangayo, 500, tagay 1,000. Hindi ko nung pagpaugtason ang kabataan, kundi saguran ninyo sila sa pagdisiplina kapag tunlo nga halin sa Ginoo. Kinahanglan gid naton magtudlo kita sa bata Dios nun. May pagtahod sa isa kag isa. Amo ining paghigugma nga dapat nato nimo. Mga kabataan, tahura ang inyo amay kagiloy. Amo man ang mga ginikanan, hindi nyo pagpaakiga ang inyo bata. Pagsiling niya nga jag, bakli Levi's. Mahal-mahal. Dito kamo sa mahal-mahal. Number 3, nga dapat naton himuon, huksa sa imo tagipusoon. Huna-huna ang tanan nga makapalain sa imo. Ano ba lang makapalain sa imo? Huksa. Waa. Ano ba lang nakapalain sa imo? Ang inyong koneksyon sa imong mga kabataan sa imo. Avoid them in your heart. Hindi pagsige dasok sa imo tagipusoon. Nga maglain man lang ang imo. Maisip mo ang imo nga, kasi na, may utod ka nga gintunto ka. Avoid. Avoid them in your heart. Even in your thoughts. Dulaa. Ina. Sila niya, you cannot transform them anyway. Buksa na. Total, hindi ka man kapakabago sa ila. Ang Diyos man. Allow God to intervene and sa nagapabudlay sa imo nga tawo. Kung sa damo nga tawo, kung sa ginalikawan mo na lang, you avoid kay hindi mo gusto nga maglainay ka mo. Likawi, nga sige bais. Labi na gid sa mga bana subong, asawa. Karon may ara ko di-reverse nga para gid sa inyo. Hindi na pag-isipa. Ano ba lang ginimo sing bana mo sa imo? Ano ba lang ginimo sa asawa mo sa imo? Avoid. Kuha sa imo huna-huna. Sa imo nga tagapuson. Hindi ka makapagpabago sa ila, kundi ang Diyos lamang ang may katungod nga baguhon sila.
Bisan ano kapilit, hindi kisa iya magpati sa imo. Allow si God, God, hindi ako kasarang sa iya. Balaan ko ikaw, masarangan mo siya. Instead, introduce God to them. May mga tao nga magapalain, ugot-ugot ka na. Introduce na lang si Lord sa iya. Baka balos ka, gid. Hindi pagbasli. Introduce si Lord. Example, my wife. Example ko, gid, ang kabuhi ko, kay Pastora. Hindi siya makapabago sa akon because of her love. Because of sa akon niya, pagigugma niya sa akon, she just introduced God to me. Wala nga ako ni Pastora eh. Hindi niya ako mapabago. So hindi mo ni Pastora, pa, kilalaha ang akon Diyos. Primero siya unang gamit nga term, Kristo. Ang sabat ko sa iya, damo Kristo sa bulangan. Ader sa akon kay akol yamador. Nagabot ang tion sa pilosopo ko. Asa nakilala ko gid ang matuod nga Dios. Ginbayaan kong bulangan. Kag ginislan ko kasimbahan. Gin-introduce niya ang Dios nga makapabago sa akon. Wala ako kapadayaw-dayaw nga nagbago ako. Wala na ako nagbulang. Hindi na siya rason nga nagbago ka. Wala ka na nagbulang? O wala ka na nag-inom? Hindi na siya rason nga nagbago ka. Way naman ko kainom. Way naman ko kasigarilyo. Hindi na siya rason nga nagbago ka. Pero lain gid, to know Christ and be like Him. Ang tuno, hapos lang. Hapos lang kilalahon ang Diyos, pero budlay, mangin pareha sa iya. Bisan ano ko kahimo, hindi ako mangin Diyos. Tao lang ako. Pero nakilala ko siya ang Diyos, ang kaayos ang Diyos sa akon. Hasta subong, ginaisip ko gid bala, ang kaayo nga ginhimo sa akon, gi-preserve gid ako ni Lord. Kung ano man kadugay ko nakilala ang Diyos, 48 years old na ako pag ako nakilala ang Diyos. Siguro tagaan niya man ako sang another 48 nga upod ako sa Diyos. So, 96. Wala nang limit ko. Then, makahambal ako kay Lord. Job, finish. Damo ako pasing ilimuon diri sa church. Damo pa nga aton renovation. Damo pa nga aton nga hilimuon nga ma-air condition. Damo pa kita building nga patindugon. Siling ko, Lord, gintagaan mo ko alam, balaan ko. Gintagaan mo ko kaalam. Gin-preserve mo ako para sa imo buluhaton. Ginaangkon ko nga ina nga time. Hindi kita magdugay, mapatay kita tanan. Pero nami bala, napatay ka nga nakasiling ka, Sir, job accomplished. Way kita nagtalikod, kundi ginatubang ang tanan nga kabudlay. Tapos, ari na kita karon. Si Pabla, taga Domingo, may ara ako ya, lugar, nga may spread ko ang pulong sang Diyos. Kung gamay lang diri ay Ilonggo, sagwa, kadamo sang Ilonggo, nga nakaintindi sini nga pulong. Pagkatapos sinidamo nagaminsahe sa akon, mayara pa abo sa abroad, nga Ilonggo man, nga nagasiling pastor, na bless gid ako. Amo ini ang ginahulat ko, nga kung ano sing una ang pagtamay ko sa Diyos, karon ang ginahimo ko kung paano ako makabless sa mga tao. Salamat gid Lord kay Pastora nga napakilala niya gid ang Diyos, introduce niya sa akon. Amo man na ina sa inyo. Ang may ginaugot-ugutan nyo nga tao, i-introduce lang si Lord. Kang mag-abot gid ang tion nga ina siya, makabag-ugit, magbag-ugit. Sometimes, amo na ginahimo kay Pastora kano, sometimes I want to argue with her, but she is always
entertaining me with her rabababa. Gusto ko siya magbae saya. But wala na sa time. Instead, gina-entertain niya ako sang gapiyong siya kag magsiling rabababa. Hasta sa ulihi, ako naman rabababa. Because ginpakilala niya lang sa ako ang Ginoo nga tuod. And at the end, I will say, kung magsiling nga si Pastora, rabababa, ang katapusan nga, imbis nga mag-argue ako, ang sabat ko sa iya, Amen, Lord. Sorry, Lord. I changed my mind. Once nga nakilala nyo ng Diyos, wala sing kakapoy. Hindi kita kabadyag kapoy. Once nga ginagamit ka ni Lord, nalipay ka. Ako number 1, nalipay ako magbulig. Amo ganina ang akon lang abilidad. Amo na tong ibulig ko. Hindi man ko magbulig sa hindi ko nabahibaluan. Pero kung kabalo lang ko, siyempre ang ugali bala ni Jesus. Kabalo siya magbulig, kabalo siya mga hatag, gift nga maghatag. So, praktisan nyo na umpisa subong. Sana akigan nyo nga tao nga ginaugot-ugutan nyo. Say to them, rababababa. Kay may pagbagugid. Romans 12 verse 2. Hindi ka mo magsunod sa mga pangginawi sang mga tao sa sininga kalibutan. Kay malain gid. Tugutin ninyo ang Diyos nga baguhon niya ang inyo hunahuna agud mahibaluan ninyo ang kabubuton sang Diyos kung ano ang maayo, husto, kung ano gid ang iya nagustuhan. Ano gid ba lang nagustuhan sang Diyos? Magbago ka mo. Maborn again ka mo. Amo ganini most persecuted nga tawo ang born again. Christian. Ginamulay, pero nagangirit. Because God is with us. Always renew your mind. Siling Edri. Siling ni Pablo, always renew your mind. Kamyuhi ang ara sa isip nyo. Pag may nagsulod nga malain sa imo tagipusoon, kagunahuna, bayluhi dayon. Gasulod pa lang ang mga isip nga makaguba sa imo. Tapos ka nakabayad sang imo home credit nga cellphone. Karon nag-text naman sa liwat, pwede ka kakuha sang refrigerator naman nga home credit. Bayluhi dayon ang isip mo. Kay magabot ang tion, damo malibog nimo sa ulo. Damo karon pasin sa mga loans karon. Labi na gid duwa na lang ang ka-payments ang imo balaydan. Nagaminsahe na sila. Pwede ka naka-renew. But si Paul nagasiling, renew your mind sa buluhaton sang kalibutan ngayon. Nakuha nyo? Number 4, basli lang sang kaayo. Ang mga tao nga nagahimo sa imo, sing kalainan, basli sang kaayo. Ang tao nga kontra sa imo, nagapato-pato sang kalain mo, basli lang sang maayo. Why? Daga ang kalain sa nga hinimuan sa paghimo sang kaayuhan. Sampol. Ginlait ka. Pulos lang malain ka. Himo isa sang mayo. Taga isa sang isa kasako nga RC-160. Padal-ida si mga karne bangos. Yatag sa iya. Himo sing mayo. Basta bana nyo. Himo inyo sing mayo. Hindi siya magsimba,
plansahe. Kabayo. Siya ini ang Yesus. Ang inugsok-sok niya, ihatag na, ibutang nanda, perme ba? Ako sa kuna mo mana, hindi ako magsimba. Adlaw-adlaw, taga Domingo aga, nakaplansa ng shoes, nakaplansa ng pantalon, plansa ng bayo, nakahanger na, ara ng relo, nasyahinan, limpyo, taga Domingo, wala lang yapong ko gaupod sa simbahan. Pero taga Domingo, ara sa lamisa, ready. Ara yapon ang dilar ko, naplansa lang yapon, sa dugay nga dugay, naghumok ang tagipusoon ko. Nagsimba na ako. Himuwi sa bayo. May hambalanon gani sila niya, kung ginhaboy ka sang bato, basli, habuya man sang tinapay. Di ba mo na permi? Hindi ang tinapay nga sa sulod sang grapon, kay masakit ang grapon. Tinapay gid. Kaya sila niya, tinapay nga halin sa Wuhan, China. Basli na ko no, tiro tinapay nga halin sa Wuhan para may COVID. Pakitais ang pulos kayuhan para matunaw siya sa kahuya. Romans 12 verse 21. Hindi kamo magpadaog sa malain, kundi daoga ninyo ang malain pagi sa paghimo sang kaayo. Just like Jesse Boy. Kasi una, nabudlayan ako nga magpapuli sa iya. Karon di na siya magaling sa ilabalay. Yes, din ka. Galob ako, kuya. Din ka, Jess, nagahilamon ko. Jess, din ka, nagaluto. Jess, din ka, galimbyo ko kabalay. Wala na. Siling ko pila ka adlaw, bayaan ka sang imo balay. Una si Lord. Mayo nga ara ka permi sa balay. Mayo permi nga nagaluto ka. Mayo permi nga nagalimpyo ka. Pero siling unaha anay si Lord. Bago ang tanan. Do not overcome by evil, but overcome evil with God. Even God said, love your enemy. Lord, daw kabudlay na gid ni. Nga akon maghambal kita, love your enemy. Ang una gid nga nagalantawanay ang asawa kag bana. Pero may nako, nagawali siya love your enemy. Inatulok dahil na sing bana kung ari diyang bana, kag ari diyang asawa. Itong asawa niya, kidayon tulokon niya. The question is, are you really enemy? Tuod gid ba lang nga, kontrana gid ka mo? Nga kung mapatay ang isa, ilubong na, nakatsabaw ka manhibi. Uy, nun, bala ko. Because, sa tuod lang, nagibi ka because you love. Bisa nagaugot-ugot ka, tungod sa hambal sa Ginoo, ang ginhimo sa Ginoo sa imo because God is love. You still love the person. Amo ganina nga, tingala ka, magsiling ka, love your enemy, ginatulok kid, ang asawa ka, ang mag-asawa ang katulokay. You have covenant with God. May covenant ka mo. God is love. Kung may ara ang Diyos sa inyo tagipusoon, mahimo ninyo nga higugmaon ang mga tao nga ginaugot-ugotan nyo. You love the person you hate most. May ara gid ba? Nakigan mo gid siya. So mo ini nga dapat taton himon. Ikalima, in Matthew 5:44-45 siling niya. Pero ako nagasiling sa inyo nga higugmaan ninyo ang inyo mga kaaway. Bisan pa ang mga nagahingabot sa inyo. Pangamuyuan ninyo. Kag kun himuon ninyo ini, mangin matuod kamo nga anak sang imo amay sa langit. Kay hindi lang ang mga maayo
nga mga tawo ang iya pagapasilakan sang adlaw, kundi pati man ang mga malain. Kag hindi lang mga matarong ang iya ginahatagan sang ulan, kundi pati man ang hindi matarong. God is just. Ang ulan, hindi lamang sa mga maayo nga tawo. The same man ang adlaw. Ang adlaw para sa tanan. Tungod ang pagigugma sang Dios sa katawan, wala siya nagalantaw kung sino ka man. Sino ka man, bisan ano ka lang, ordinaryo ka man. Kundi ikaw ako, gintugas lamang sang isa ka Dios. Just like sa akon nga anak, si Joseph. Ang iya karon utod, ara nagahamyang patay. Ang ini ko nabatian nyo sa brigada, Sunshine Oronce, nga ginabuligan sang brigada. Isa ka leukemia, cancer, hasta ara pa siya subong nakahamyang. Ang pamilya, gusto man nga malubong sa maayo nga lulubngan. Then nakuha namon ang lake, Forest Lake. Mga maayo man nga lulubngan, isa ka eternal garden. Nga siyempre, kung isipon mo lang, hindi makasarang. Hindi makasarang ang pamilya kay tungod pigado. Tungod sa mga pagigugbas ang tao. Nabuligan ining pamilya nga ini. Alin sa hospital, fully paid. Sa punerarya, fully paid. Ang Forest Lake, fully paid. Kaganta na nabaydan. So ang service, this is coming Friday sa Forest Lake. Ako ang mag-atag sang wali. Salamat sa kay Congressman Dinan Hernandez sa pagsagot sang Forest Lake, sa brigada, pagsagot sa hospital, kag sa punerarya. Kung mayo, ang Diyos may pagigugma. Nga nahimo. Because ang love, aragid sa tao. Kung ang tao dikit sa Diyos, may paghigugma gid. Bisan tuod, just ko isa, ang akong bata, Joseph, ari ang nanay. Ang nanay ni Joseph, ari, tindog isang, Oronce, tindog Joseph Hubero. Siya ang nanay ni Joseph. Ako ang papa ni Joseph. Ginadap ko siya. Wala ako kay, siyempre, ang pagpalangga, kung ko na kamo nga duwa, ang pagpalangga, hindi lamang sa mga maayo. Kita nyo man siguro, ang diferensya nila nga duwa, malayo. Tungod man sa pagpadako. Ang nanamian ko lang sa ila, bisan ginasakit sa una sila, bisan ginpabayaan sila sa dalan, way sila napakaon, ginasakit pa. Si Joseph magpuli, di siya una gamay pa na siya, 4 years old. Kinanglan may 40 sa pisos siya para ibakal sing bugas bago siya makapuli. Hasta hinabuyan siya sa mga ininit, hasta nakapilas-pilas. Sa ginkuha ko siya, naluoy ko sa bata. First night sa balay, istorya ko na lang nagbakal ako lechon manok para sa iya isa kabilog. Ubos niya. Kaon siya. Sang nagatulog siya, sa sala ko siya ginpatulog eh. Kaya wala pa siya sang kwarto. Patulog ko sa sala. Pagbugtaw sa aga, ginahampak-hampak yang iya mata. Kag magsiling, basi damgo ko lang ni. Hasta subong. Naka-aircon na siya. May sarili na sa nga kwarto. May sarili na sa nga mga drawer, sang iya mga bayo. Hindi lamang ang bayo niya, ordinaryo. Pulos na sang branded.
Dito, tatap ko siya bilang akon gidanak. Because of love, gara sa akon. Wala ni siya katilaw, basyang tampa, pitik. Ako pwede ko na mapabugalo, hindi ako kapanakit. Bisa na nung panginahimo niya. Ang kabudlay nga na pangayo ko ni, kakadula ni siya. Kakagahan ako pangita sa iya. Sometimes nag-aabot 3 ako mag-load sa akong kotse. Naubos ang gasolina sa 3 kabisis mag-full tank. Kaya hindi ako makatulog kung wala siya. Siyempre, ang palangga mo isa katawo. Kung wala pa siya sa imo balay, ginapangita mo gid. Ginhimo ko ina. Kaya gintirit ko siya nga akon bata. Siyempre, itong napatay ang utod niya, pila kagabi man nga hindi siya katulog. Kaya ginabidyo sa iya utod ang natabo. Saling ko na, ano, problema? Wala pa. Patay ba si Inday? Sila niya. Sa akon, ginabatyag kong ginabatyag niya. Siyempre, bisan amo na siya, may ara gali balatyagon ang tao. Because of love. Ara man sa iya ang love. Parang kayang iya mga ginikanan. Every time magkato kami dito, way na siya ginahimo, kundi magdala na sa pagkaon. Kung sab dala kami mga Jollibee, kapag pakauno niya na si tatay niya. Tatay niya medyo may sakit man. Because of drunkenness. Siyempre, pigado na, inom ka lang para matulugan lang. Sila sa una, pero si Joseph, way na siya katilaw rugby, way na siya katilaw shabu o ano. Ara na siya sa palengke. Ang iyabayo laba, way na sa panty. Karon ang panty niya. Siguro kung padamo-damo panty, pwede ko ni-contest. Dito, palahatag di siya. Siya na itong kadamo, kabayo niya, daw halos tatagaan niya. Basta kasing kalaki niya lang. Hindi siya dalok. Because natamnan siya nga hindi siya magdinalok. Kaya mo ini, nga kinahanglan naton ang pagigugmaman sa isa. Kaya kung hindi naton tagaan sansa ang isa katawo, nga gusto mabago, kita mismo ang mag-utod sina. Wala sing may matabo para sa ila. Do good for others, and others will also do good for you. Sila gani ang isang kahambalanon nga ginaisip ko gid permi. Siling ni Lord, himui sing maayo ang mga palangga ko. Tandaan nyo, himui sing mga maayo ang mga palangga ko. Kay himuan ko man sang maayo ang mga palangga mo. If you do good for others, God will bring back good for you. Sa mo ningin himo ko? Bali sila nga mag-utod, 4 gid ang gin-adapt namon. Hindi sa apelido, si Joseph lang gid ang apelido ko. Willing ako maghatag sa iya. Nga agin apelido ko gid, siyempre nagsilos bata ko kay gimutang ko gid sa apelido ko. Kaya hindi importante ang material nga bagay. Kung magtulo ka lang, hindi importante nahadlo ka magbutang sa pangalan mo kay base ang partihon tungon pa. Pero kung ara ka kay Lord, ginaisip mo, palanggaon mo sila parehas. Kaya sila pulos anak sang Diyos. Do good for others. Hindi lang sa kaugalingon naton, kundi mo unta ang makapaayo sa iban. Pray for your enemy. Ipangamuyuin nyo ang inyong mga kontra. Kag mag-abot gid ang tion,
nga mapalangga nyo sila. Budlay, di ba? Kontra mo. Pangamuyo eh. Kaya mag-abot gid ang adlaw nga sila man mapalangga nyo na. Ikalima, 5, nga dapat naton himuon. Likawi nga mangin kaangay kanila. Likawi nga mangin kaangay kanila. Hindi ka mo magubot sa mga tao nga kapaugot-ugot. Likawi sila. E mag-abot ang tion nga pila ka adlaw parehas na kamo. Hindi pagsunda ang ginahimo. Kung nagapamuyayaw sila, hindi pagsunda. If you idolize bad guys, time will come, you will be one of them. Hindi ka mo mag-idol-idol sa mga tao nga hindi bayo. Pag ang tao ay mayabang, ang kapwa niyang mayabang galit sa kanya. Di ba kung kisa bayang balano na ang magnanakaw galit sa kapwang magnanakaw. Don't be with them all the time. Instead, ask help God to help you. That change will be upon them. Pangamuyuin nyo nga ang pagkambyo. Ara man sa ila. Pras man bala sa ato, nagalin man kita nga wala ta kakilala kay Lord. Sa lawayon man kita sa una. Apang sa pagdikit naton kay Lord, nagbago kita. Kaglain ang mga perspective naton. Invite them in the Bible study, in the church fellowship. Bitara sila sa Bible study, pakilala si Lord, then simba. 1 John 2:15-17. Hindi ninyo pagigugba ang kalibutan o kung ang kalibutanon nga mga butang. Kung ginahigugman ninyo ang kalibutan, wala kamo nagahigugmas sa amay. 16. Kaya ang tanan nga kalibutanon nga ginahandom sang katawhanon nga balatyagon, nga ginalikawan sang mga mata, nga ginapabugal sa mga tawo, wala naghalin sa amay kundi sa kalibutan. Ining kalibutan kag ang tanan nga butang diri sa ginahandom nga mga tawo magataliwan, pero ang nagatuman sa kabubuton sang Dios nagakabuhi siyang wala sing katapusan. Kabubuton bala sang Dios nga higugmaon ang mga tawo nga wala sang kondisyon? Yes. Love them. Mga tawo nga mga nagatamay sa imo, love them. Karon sa tanan nga may ari diri pamilya o sino man ang dikit ninyo, dakpang iya kamot. Kag dala diri sa atubang. Diri kita, kay mga muyo kita. Brother Raymond, ari diri, lakat kamo diri ang gusto nga higugbaon sang Dios subong nga aga. Tanan nga gusto nga makabatyag sang higugma sang Dios. Dala ang inyo kabataan, dala ang inyo kumpare, dala diri. Tanan kita, maglakat diri. Joseph, kuha si mama mo. Dali ka mo diri. Jesse boy. Okay? Ang mga palangga nyo, dala diri. Mga mag-asawa, dala diri. Lain, ang pagigugma, wala kondisyon. Kinahanglan naton ipabatyag sa isa kag isa. Sinalin, come here with your mother, kids, may bata. Kamo, Brad, dali na. Dali na kamo. Dali. Ardalis, kato isip papang mo. Tanan ka mo, nga may pagigugma, Sister Salvi, dala si Ate Waway. Sige, si Ate Waway lang ang imo love.
Love them. Kagaron, nagapatigid ako. Sa paagi sini, aton ipabatsak sa isa kag isa, nga we love one another. Maginuya tayo kita kamot, kag aton ambahon. Ang kanta nga ini, isa ka ambahanon, nga makatandog sa ang aton, tagipusoon, upod na ang Diyos, subong sa aton tunga. Only love can fill this world with lasting peace. Only love can give the strength to stand the test. Only love can tame an angry heart and light the darkened path of a weary soul, that he may live once more. Look for love, and you will find true happiness. Look for love. Once you find love, you have the best. Look for love, and you will find the truth that clears away the doubts, that drives away the clouds, and sets your spirit free. Live for love, and love will fill your heart each passing day. Live for love, and love will surely guide your destiny. With this love, you will discover the wonders of passions never revealed. Spread this love, and you will know the tender embrace and magic it brings. Live for love. Together we will live without fear. Believe in love, that hate may disappear from every heart. Share this love and all of its splendor. Fight for love without surrender. Live for love. Live for love, you and I. Live for love. Together we will live without fear. Believe in love, that hate may disappear from every heart. Share this love and all of its splendor. Fight for love without surrender. Live for love. Live for love, you First Corinthians 13:13, three things. Love, joy, hope, and love. God bless sa inyo tanan, mayong okto, gabay pa nga na-encourage ka mo. It's all about love. Even though ang mga tao nga you hate most, God said, love them. Mayong okto sa inyo tanan.